So mga sangkay, meron pong isang napakalaking pasabog ngayon ang pamahalaan na ikinagulat po, no? Na ikinagulat po ito ng lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at maging sa mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa. Hindi nila akalaing nangyari ito at nagawa ito ni Bongbong Marcos. Ano kaya ito mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube, no? Kasi marami po mga solid sangkay, tamang comment lamang, pero i-comment nyo na rin, no? Yung inyong mga lugar para po syempre makilala din po kayo ng mga iba pang mga solid sangkay. So ngayon mga sangkay, meron lang po ako isa-shoutout, no? Si John Emmanuel de Guzman, no? Shoutout sa inyo. Marami daw pong nanonood sa atin mga sangkay. Doon po ito sa Tarlac, no? John Emmanuel de Guzman. Shoutout po at sa mga kaibigan po natin dyan, mga solid sangkay. Alright, so eto na nga. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel para siyempre lagi po kayong updated sa mga ginagawa po nating content every day. Alright? Mapapanood nyo po dito, hindi lamang po yung mga vlog patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, kundi maging po yung mga nangyayari, mga kaganapan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Alright? So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Paangat po tayo ng paangat at kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na mga sangkay, pag-uusapan na po natin itong malaking balita ngayon. Tungkol po sa nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na ikinagulat po ito ng marami. No? Ito kasi yan mga sangkay. Ito yung balita. Papakita po natin sa inyo para po talagang malinawan ng lahat mga sangkay kung ano nga ba ito. Ayan po. I-highlight lang po natin sapagkat hindi po ito naintindihan ng ilan sa ating mga kababayan. At ang nakakatawa pa po dito mga sangkay na ginagawa o nakakalungkot, may ilan na instead na matuwa, pero dahil po sa politika mga sangkay, sila pa po ay tumatawa. Na tila baga ang pinagtatawanan po nila dito mga sangkay, yung mga kababayan po natin magsasaka. Kasi alam nyo, para po sa inyong kaalaman, marami po sa mga kababayan po natin, kahit po yung mga kakilala, kahit po sa side ng family ko, may mga lupa mga sangkay na binabayaran pa rin po sa gobyerno. Monthly mga sangkay, binabayaran po yun. Umabot na ng 30 years, 40 years ang binabayaran. Ganyan po katagal. Mga hektarya mga lupain ito ng mga magsasaka. Isipin nyo, instead na aanin na lamang po sila ng palay o kung anumang pananim, kailangan pa po nilang bawasan ang kanilang kita sa ani para lamang po magbayad sa gobyerno. But for the first time, 2025 pa lamang ang taon. Pero ito na po ang nagawa ni PBBM. Ayon sa report, 10.8 bilyong utang ng mga magsasaka. Binura. First time po yan mga sangkay. Never po yan nagawa ng mga sumunod kay Ferdinand E. Marcos. Para po sa inyong kaalaman, pangarap po ito o gusto po itong gawin ni Ferdinand E. Marcos noon pa lang. Actually, naumpisan po niya yan. Kaya nga lang, napatalsik po siya ng mga Amerikano noong 1986. Dinala po sila sa Hawaii. So, hindi natuloy. Dumaan na lamang po si Corazon Aquino, si Ramos, dumaan din po si Erap, si Gloria, at marami pa mga sangkay na mga sumunod na mga presidente. Wala po ni isa sa kanilang gumawa ng ganitong hakbang na burahin lahat ng utang ng mga magsasaka. Buong Pilipinas po yan. Ang nakatutuwa mga sangkay, eto nga po ang nangyari. Binayaran na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago ko ipakita sa inyo ang balita, good news po ito mga sangkay. Naku po, sobrang laking tulong nito sa mga magsasaka. First time po ito nangyari. Alam nyo ba mga sangkay kung bakit ganito po yung puso ni PBBM sa mga magsasaka? Dahil alam nyo ba na nung golden era ng Pilipinas sa ilalim po ng pamumuno ni Ferdinand E. Marcos na kung saan mayabong po ang agrikultura ng ating bansa, ganito po kamahal ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka.
Tingnan nyo po mga sangkay, dumadayo po siya mismo sa mga sakahan. Ayan po, binibida po sa mga Amerikano, ibang mga bansa. O yan, mga sangkay. Mismong si Ferdinand E. Marcos, kasama ng mga magsasaka. Diba? Pumupunta mga sangkay sa mga sakahan. Same po yan kay PBBM. O ayan, si Imelda Marcos. Kita nyo yan, mga sangkay? Nakabistida pa. Nandun sa mga sakahan. O ito pa, mga sangkay. Makikita nyo po dito, si Ferdinand E. Marcos at saka si Imelda. Nandun po sa mga sakahan, mga sangkay. So, ganyan po kamahal nila ang mga magsasaka. Up to now. Ngayon, ito po yung balita. Ito na ihahatid ko sa inyo, mga sangkay. Nako, i-share nyo po ito, ikalat po natin ito, mga sangkay. Alam nyo, magkakaiba man po tayo ng politika o political color. Pinapaniwalaan ng mga leader. Pero sa mga ganitong klaseng good news, sana po ikalat po natin. Hindi po ito para, wag po tayong sumamba sa politiko. Diyos mio marimar. Kapag may nagagawa ang isang leader, kailangan po nating palakpakan. Hindi porket makaganito ka, wala ka ng, Diyos mio marimar. Ito para ito sa mga magsasaka. Pambihira. Marami pa po ito mga sangkay, no? Marami pa pong susunod na mabibigyan ng mga titulo sa kanilang mga lupain ng libre na hindi na po nila babayaran. Ito, panoorin po natin. Malaya na mula sa bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkakautang ang ating mga kababayang magsasaka. Wait, narinig nyo ba yun, mga sangkay? Nag-gets nyo ba ang sinasabi sa balitang ito? Malaya na po sa bilyong-bilyon pagkakautang. Ito ay hindi pa po natatapos sa mga sangkay. Nagpapatuloy pa po ito. Marami pa pong mabibigyan ng titulo na po ng lupain. Kaya nga naiisip ko lang, ano ang pinangtapal dito ni PBBM? Marcos Wealth na ba? Kasi ang very interesting, mga sangkay. Atin-atin lang to. Huwag nyo na ipagsabi sa iba, May mga project po ngayon, si PBBM, na hindi na po kinukuha sa kaban ng bayan ang pera. Hindi na po nanggagaling sa gobyerno. Kaya nga po, ang tawag nila dyan, corruption. May mga blanco raw. Pero ang very, mind-blowing, teka lang, saan gagaling ang pera? Sa bulsa na ba ng mga Marcos? Well, ito po ay tanong lamang at teorya mga sangkay. O, panoorin natin. Malaya na mula sa bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkakautang ang ating mga kababayang magsasaka. Inahayag yan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun. Kung saan sinabi nito nga burado na ang aabot sa 10.8 billion pesos nilang amortisasyon, interes o surcharge. Dahil dito, wala nang kailangan pa umunong bayaran ang ating mga kababayan na matagal na panahon nang naghihintay ng kanilang pagmamayari na lupang sinasaka. O ayan mga sangkay, may ebidensya po yan. Ayan po, namimigay po si PBBM. Actually, ang dami po neto. Marami pong pictures, marami pong video. Kung nanonood kayo lagi dito mga sangkay, makikita ninyo. Sobrang nakakatuwa kasi itong mga magsasaka, matagal na po nilang hinagpis ito. Nahihirapan po talaga sila. Ako, galing po ako sa lineage sa mga magsasaka. So, I know kung gaano po kahirap para sa isang magsasaka na umani ka ng palay, umani ka ng niyugan, pero yung ibang pera mapupunta lamang po sa gobyerno dahil nagbabayad ka sa iyong lupain na ang titulo ay nasa gobyerno pa. So, ang nakikita nyo, pinamimigay po yung title ng kanilang mga lupa. Matatanda ang binisita ni Pangulo ng Pangulo ang ilang lugar sa bansa. Grabe, nakakatuwa. Oh, mga magsasaka, mga sangkay, grabe yung ngiti nila. So, good job po talaga, mga sangkay. Talagang ang laking tulong na ito. Para mamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na bumubura sa pagkakautang ng Agrarian Reform Beneficiaries. You see that, guys? Ayan po, sobrang dami po niyan. Ito po ay regalo sa buong Pilipinas. Nakakatuwa. Congratulations po sa lahat ng mga magsasaka. Ngayon, ito po yung pinost, mga sangkay. Ngayon, ito po yan. Bago po mangyari yan, mga sangkay, 1 taon nang nakalilipas, mga sangkay, ito ang ginawa po ni PBBM. Panoorin natin. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na bubura sa utang ng libo-libong magsasaka. Bayad sana yan para sa mga lupang iginawad sa kanila Diba? sa ilalim ng iba't ibang agrarian reform program ng gobyerno. Saksi si Ian Cruz. Ayan, mga sangkay. Kasi ano nga, yung magkatotoo. Diba?
Sana daw magkatotoo, sabi po ni Kuya. Ganun. Para makaginhawa din ng mga magsasaka. O, di ba? 1 year ago to, mga sangkay. Ayan. Ngayon, isinabatas. Si PBBM po ang nakagawa niyan. Ibig sabihin, kahit sino pa ang sumunod na presidente, itong Tatak Marcos na pamimigay ng mga lupa ng libre, magpapatuloy. Sana nga matapos po ito ngayong panunungkulan ni PBBM. Mabura po talaga ang bilyong-bilyong utang, mga sangkay. May bagong pag-asa para sa maraming magsasakang matagal ng pangarap magmay-ari ng lupang pinaghihirapang bungkalin. Pangarap na sinikap mabuo sa Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba, mga sangkay? Dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ito po yun, guys. Alam nyo, natutuwa ako eh. Ang dami pong magagandang balita ngayon, mga sangkay. So, welcome sa era ng Marcos. Para po tayo nabubuhay sa panahon ni Ferdinand E. Marcos. Law ni dating Pangulong Cory Aquino at pinalawig na CARP Law ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa proseso sa mga programang yan ang pagbabayad ng mga magsasaka sa lupang inaward sa kanila. O, di ba? Itong mga sangkay, sumunod kay Ferdinand E. Marcos, ito po yung sila po yung nagbigay ng obligasyon sa lahat ng mga sakahan. Nababayaran mismo. Yung mga ginawaran ng mga lupain, ng mga magsasaka, babayaran po sa gobyerno, buwan-buwan, mga sangkay. Ganyan po ang nangyayari. Pero hindi lahat kinakayang makabayad. Di ba? Kanina, nilagdaan ng Pangulong batas na bubura sa mga hindi nabayarang annual installments at interest para sa mga lupang nasa ilalim ng mga nabanggit na programa. Oh. You see that, guys? 1 year ago, 1 taon ang nakakalipas simula po nung pinirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto na ngayon yan, mga sangkay. Burado na po ang 10.8 bilyong utang ng mga magsasaka. Hindi pa po ito tapos. Mahaba-haba pa pong proseso ito. Ibig sabihin, lahat po ng mga magsasaka ay makikinabang po na ito. Congratulations po sa ating lahat, mga kababayan. O, ituloy natin. Sa nilagdaang New Agrarian Reform Emancipation Act, mahigit 610,000 magsasaka ang mawawala ng agrarian arrears Grabe, no? 600,000 na magsasaka. o utang na aabot sa halos 60 bilyong piso pag Wow. pinagsama-sama. Nakalubog pa naman sa utang. Kaya hindi makakaahon 'yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy. Gobyerno na rin ang sasalo Grabe. sa 206 million pesos na obligasyon naman ng mahigit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Wala pong impacto sa Alam nyo, mga sangkay, sobrang natutuwa ako kasi yung family ko is bahagi din po ng mga magsasaka. Okay, para po sa inyong kaalaman, naranasan ko rin po na magtanim ng palay. No, bagamat aminado ako pinakatamad sa aming lahat, pero natutunan ko magtanim ng palay, magbuhat ng mga sa mga kopra, 'di ba? Yung koprasan kumbaga sa waray. At magtanggal ng mga mais, magbunot mga sangkay ng mani at marami pa pong iba. Kamuteng kahoy. So, sobrang natutuwa ako kasi kabilang po ang mga kaibigan natin ngayon na mga magsasaka, including my family, mga sangkay, ang nabiyayaan na po sa tulong ng Presidente ng Pilipinas for the first time. Ito po ay nangyari. Nakakagulat, mga sangkay. So, i-share po natin ito, ibahagi po natin sa iba, ipamalita po natin, no? Itong nangyayari ngayon. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Actually, parang speechless po yung datingan eh. Kasi nakakatuwa po talaga itong nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Alright, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay, hindi po ito Sangkay Revelation. Ito po ay Tatak Marcos Projects PBBM. Dito kasi pinapakita po natin lahat ng mga project na talagang kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Okay? Kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Walang halong kahit na kanino. Ibig sabihin, sa kanya po nag-umpisa. Siya po ang nagpatayo. Siya po ang, actually mga sangkay, itong mga project na ito,
ito pa rin po ay mga project mula po sa blueprint ni Ferdinand E. Marcos na ipinagpapatuloy ngayon. Kahit po yung last administration, galing din po yun sa blueprint ni Ferdinand E. Marcos. Pero wala pong problema doon. Kahit sino po ang magtuloy, wala pong problema doon. Ang mahalaga po, ang ating bansa ay babangon muli. So ayun mga sangkay, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Again, isubscribe nyo po ito, Tatak Marcos Projects PBBM. Alright, huwag nyo pong kalilimutan ngayon din. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.